Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Joel Porlares, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Maayong buntag sa lahat ng mga taga Davao. Good morning, Mr. President. Abay, palagay ko medyo mahimbing na ang tulog ni dating Pangulong Digong. Dahil ang sabi po ng Philippine National Police, abay hindi nila ipapatupad kung meron mang ilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Pangulong Digong Duterte. Iisnabing daw po mahabigan, ha? Yan po ang sabi ng PNP. Paano kaya sa NBI? Ayan. O kaya saan kaya? Sa AFP. Pwede manghuli ang AFP. Mahabigan siguro po yan. Abay, ganitong malinaw na pronouncement ng ating mga otoridad, lalo na mula sa PNP Chief General Benjamin Acorda. At siguro baka mabas-bawasan yung mga yung mga banatan na ng ating mga political leaders. Sayang hindi yata nagkita ang Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Digong Duterte sa Davao City kahapon. Ang sumipot lang dun sa pag-iikot ng Pangulong Marcos sa mga sinalanta ng baha, landslide dyan sa Davao Region ay si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Aba pati si Baste, si Mayor, hindi rin nagpakita ni Anil. Damdaming Bayan. Magandang umaga sa mga taga Department of Health at sa lahat ng mga gumagamit ng marijuana, At siyempre po yung mga gumagamit ng fentanyl. Abay, baka ito na ang solusyon, mahibigan. Alin ba ang mas mura, Health Secretary Teddy Herbosa, sir? Yung bang fentanyl o yung medical cannabis? Paano ba ito in-implement ng Congressman Asa Barbers? Kasi kahapon po, mahibigan, ipinasa na sa Committee ni Congressman Asa Barbers ng House Committee on Illegal Drugs ang paggamit ng medical cannabis po, mahibigan. Yung marijuana, abay success po Congressman Rodito Albano, abay pumasa na dyan sa Kamara ang inyong matagal nang iminumungkahi na gayahin din yung ginagawa sa ibang bansa sa Amerika, na sinasang-ayunan na po, mahibigan, ang paggamit, approve na ang paggamit ng medical cannabis. Maganda bang ito, Mr. President Dong? Ito kaya ay alin ba ang mas maganda? Itong cannabis, medical marijuana o yung fentanyl? Sa mga nakaranas po, mahibigan, ng mga sakit na pagkasinumbong talaga namang mapapaaray ka, mapapaaray ka talaga sa tindi po ng sakit, mahibigan. Mapapasigaw ka talaga. Mga kaibigan nating gumagamit yan, yan po ang kailangan nila, kaya lang may mga nababahala. Baka na naman po ito ay
dumami ang mga adik. Abay, dapat kontrolin natin yan. Siguro, Congressman Ace Barbers, ayan na. Ba't niyo pag-aralan yung ginagawa sa Amsterdam, ano po? Abay, sa Amsterdam, mahibigan pwede kang hindi bawal, ha? Ang paggamit ng marijuana doon. Meron silang cookies na gawa sa marijuana. Ang dami, ha? Kaya pagka napunta po kayo ng Amsterdam, mahabigan, lalo na pagka gumagabi na hanggang madaling araw, naku, siguro yung buong parang pinakasentro ng Amsterdam, Diyos ko, amoy marijuana ang paligid. Daming bayan. Pero ito ang good news, mahabigan, ha? Abay, bumaba daw po, mahabigan, ang mga Pilipinong tambay. Aba, matutuwa ang Labor Secretary nito, ha? At siyempre ang Marcos administration, dahil kahit papaano po, mahabigan, ito ba'y epekto na ng unti-unting pang-unlad ng ating ekonomiya. Abay, ang sabi po ng Philippine Statistics Authority, bumaba ng 1.6 million ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong nakalipas na buwan ng Disyembre. Ayan, kantumbas ito ng 3.1% na unemployment rate. Mula doon sa, tama ba, Sec Benny? Mula sa 3.6% noong buwan ng Nobyembre. Alamin nga natin, mahabigan, ang latest dito, ha? At kung bumaba ang unemployment rate, mahabigan, nabawasan ang mga tambay, abay, ano ang mga sektor na dumami ang hanap buhay? Nasa ating linya, mahabigan, si Labor Secretary Benny Laguesma. Abay, i-congratulate natin ito, baka magpatikoy, ha? Secretary Benny Laguesma, sir, magandang umaga po at congratulations, Secretary. Lakay Mayor, Deo, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Actually, din po akong dapat na i-congratulate. Ang dapat pong i-congratulate yan, yung atin pong pribadong sektor na nagpapakita po naman talaga ng suporta at pakikisa doon po sa layunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anong nakita niyong number one na factor, Secretary Laguesma, sir, at nabawasan ang unemployment natin? Patay po doon sa ipinalabas na resulta ng ating pong PSA, medyo meron pong nakitaan ng pagdami ng bilang ng hanap buhay, at specifically po sa ating construction industry. Wow. Bahagi din po, anong nakaraang taon po yan, at bahagi din po dyan yung ating pong agriculture and forestry. Ibig sabihin po talagang tumututok din ng Department of Agriculture na tignan at magkaroon po siguro ng mga development na makatutulong po, at ito po ay makakabawas din doon sa aspeto po ng inflation rate. Sana bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin, at nakita po rin natin yung sa accommodation at saka food service activities, meaning po ang lakay, yung pong ating tourism industry. Dahil po sa pagbubukas at sa pag-aalis ng restriction, medyo meron na talagang pagdagsa ng mga turista, both local and foreign po. At siyempre po, kabahagi po niyan yung transportation and storage sector, at siyempre ang ating pong social work activities. Dito po nakakita ng paglago o pagdami ng bilang ng mga hanap buhay. Inaasahan niyo ba, Secretary Laguesma, sir, na bababa pa ang unemployment rate dahil magsasummer, construction na boom yan, at maraming mga turistang magpupunta sa mga tourist attraction natin, mga beaches, Secretary, sir? Lakay Mayor, sana nga po, tawag lang po sanang maapektuhan ng ibang mga kaganapan na maaari pong makasepak sa mga efforts po na ginagawa. Tatandaan mo, Lakay Mayor, pagsisimula po ng Marcos administration, meron na pong nabalangkas na Philippine Development Plan, at kami naman po sa bahagi ng DOLE ay nagbalangkas din po sa tulong ng pribadong sektor, mga kinatawan ng manggagawa at namumuhunan, ng atin pong Labor and Employment Plan for 2023-2028. At gusto ko lang idagdag, Lakay Mayor, no, batay po dun sa resulta nung nakaraang survey ng PSA. Medyo yung nabanggit mo nga, nabawasan ng tambay. Tumaas din po ang bilang ng youth employee bill na na-employ. At ang isa pong development pa na amin pong kumbaga nakakabigay ng inspirasyon sa amin,
yung pong nadadagdagan ng bilang na tinatawag natin na wage and salaried workers at yung pong mga unpaid family members na bawasan po. Anong ibig mo sabihin ng wage sa salaried members, Secretary, sir? Ibig sabihin po nun na nakakakuha ng mas permanenteng trabaho, mas regular na trabaho, nadadagdagan po yung nandoon sa sektor na yon. Dahil live po ng mga nababanggit, totoo, mayroong mataas na bilang ng mga ating pong employment rate, subalit marami pa rin po dyan yung nandoon sa tinatawag natin na babang uri ng hanap buhay, yung pong elementary occupation. At ito pong nakaraan na survey po ng PSA, mukhang nagpapakita po, nakikita po natin na unti-unti siguro nagbubunga po yung mga ginagawa ng iba-ibang mga departamento para naman po maisulong talaga yung pagkakalikha sa tulong po ng pribadong sektor ng dekalidad na trabaho. Yung mga inimbitahan ng Pangulong Marcos sa kanyang mga foreign trips sa Secretary Laguesma, sir, ayan, ramdam na ba natin? May mga nagdatingan na ba rito at nagtayo na mga negosyo? Lakay Mayor, nagsisimula na po. Yung pong mga nakaraan na development, pagganda ng ating employment rate. Basically po yun may kinalaman po sa ating mga local enterprises at medyo yun pong mga nangako o nag-pledge, nag-commit po. Nagsisimula na pong gumalaw ang mga proseso at lalo na po siguro dito sa ating sektor ng power and renewable energy na sana makita natin at makatulong din po ng malaki sa ating pong mga puhunan at bumaba sana po ang cost ng doing business sa pamamagitan po ng reduction ng charges sa electricity, power, nang sa ganoon naman po ay talagang makatulong doon po sa paglago ng mga negosyo at makalika ng karagdagang hanap buhay. Secretary, sir, sa isa pang issue po sa employment natin, alam natin na lumalakas ang AI, Artificial Intelligence. May mga workers na po ba tayo naapektuhan ng paglaganap ng AI, Secretary, sir? So para Lakay Mayor, ito po ay aming sinusubaybayan dahil kasabay po naman yan ng technological development, hindi po natin maiiwasan yan. Opo. Meron na pong mga programa na inihanda at itong ipatutupad po ng DOLE, may kinalaman po doon sa tinatawag natin na just transition. Kasi ito po yung parang buzzword ngayon na Lakay Mayor Opo. Kailangan doon po sa pagpasok ng mga bagong work processes, bagong teknolohiya, kagaya po ng AI, dapat po ay mapataas natin ang antas ng kasanayan at kahandaan ng ating mga manggagawa. At bahagi po ito ng programa na nabalangkas nung nakarang taon at kami po ay medyo sinusuportahan din sa pamamagitan po ng additional na budget para po dito sa 2024 natin na GAA. Ayan, Secretary, sir, abay bukas po ay bisperas na ng Chinese New Year. Ayan, nag-declare na po ang gobyerno, ang Malacanang, na holiday po ang February 9, bukas. Ang tanong natin mga workers paano daw po ang holiday pay? Doble ba ang bayad ng mga workers na papasok bukas, Secretary, sir? Lakay Mayor, pagka po special holiday or non-working special holiday, ang prinsipyo po na umiiral, una, no work, no pay, maliban na lamang po kung merong company policy, company practice, o kaya naman ay collective bargaining agreement na nagsasabi na kahit hindi ka pumasok ng special holiday, may bayad ka. At kung pumasok ka naman po, ang premium po ay 30% doon po sa umiiral na wage mo, whether it's minimum o kaya yung sahod na nakatadhana po doon sa iyong klase ng trabaho. So hindi po doble ang sweldo bukas, sa Secretary, sa mga papasok? Hindi po, ang nadodoble lang po pagka regular holiday. Special holiday lang po tomorrow. So at sa Sabado, kung may pumasok din po, ay 30% lang po ang karagdagan. Ayan, ito bang mga ganitong holiday economics, Secretary, sir, ito ba'y nahaganda sa ating ekonomiya o ito ay hindi maganda sa ating mga workers at mga employers? Lakay Mayor, meron plus and minus yan, kasi yung nabanggit ko nga, yung prinsipyo ng no work, no pay. Yung po mga daily paid workers, siyempre kung wala silang trabaho, wala po silang panggastos para sa araw na yon. Kaya naman po karamihan sa kanila pumapasok din. At maganda rin po yung nagkakaroon po ng advance notice dahil
ang operasyon po ng mga kumpanya na i-align doon po sa observance, whether it's a regular holiday or a special holiday. At meron pong task yan dahil kumbaga sa merong mga industriya na nagkakaroon po ng pakinabang. Sabihin na po natin yung mga nasa tourism industry, sa hospitality industry, sa transport, meron din po yan. At ang isang sigurong pakinabang yan ay nagkakaroon po ng bonding ang mga miyembro ng pamilya na hindi naman kailangan puro trabaho lang ang ginagawa at nakakapag-ukol ka ng panahon upang nang sa ganun ay mapalapit at magkaroon kayo ng pagkakataon ng inyong pamilya ng closer relationship. Ayan, pero ang isang ahensya ng gobyerno na ayaw ng holiday, Secretary, sabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ayaw nila ng holiday kasi nababawasan daw ang kita ng customs. Abay, bilyon pala ang kanilang kinikita isang araw o nawawala kapag ganitong walang pasok, Secretary, sir. Kaya nga, sabi ko lang kay Mayor, merong plus, may minus. At depende siguro sa ahensya o sa departamento. Kasi may mga departamento na whether it's a holiday, whether regular or not, kailangan na meron kang workforce na available dahil lalo na po yung sa mga involved sa disaster, mga bagay na dapat binibigyan kaagad ng pangunahing atensyon. So, meron pong plus, meron minus, at may sektor na maganda ang epekto, meron din pong sektor na maaaring magkaroon ng negative na resulta kung lagi pong merong holiday. Ayan, yung mga trade union, ayaw nila kasi yung mga manggagawa natin na no work, no pay, sila ang pangunahing apektado rito, Secretary, sir. Lakay Mayor, actually naman sa mga organisator, kasama din yan sa kanilang nine-negotiate kung meron po silang collective bargaining agreement. Kaya nabanggit ko nga kanina, ang general principle, no work, no pay. So, kung meron company practice, company policy, agreement, at bahagi ng agreement, yung collective bargaining agreement, rin po na may bayad ang ating mga manggagawa. Kaya yan po yung direksyon kung bakit maganda po na ang man pong karagdagang benepisyo o emento sa iniral na sweldo na usapan po directly affected na partners, yung pong employer at sa kanyang principal na employee, ang mga empleyado, nang sa ganun po ay maganda talaga ang magiging at titibay po at lalakas pa po yung kooperasyon sa bawat isa. Secretary Benny Lugasma, sir, maraming salamat po. Magandang umaga at congratulations. Thank you and good morning. Maraming salamat din, Lakay Mr. Deo. Mabuhay po ang inyong programa. Magandang umaga po. Maraming salamat po at mabuhay po ang Department of Labor and Employment. At siyempre para sa ating sa Chinoy community, Kong Hei Fachay. Noble illustrious Nelson Yao. Ala ba tayong tikoy dyan? Abay kuyang Mariano Lee, ha? Kuyang George Cow. At mga brethren nating mga Chinoy, Kong Hei Fachay. Siyempre, batiin din natin yung mga yung mga Taipan. Abay, maganda kaya sa negosyo ang pagpasok ng wood dragon ba ang tawag nila? Abay, Kong Hei Fachay, Don Ramon Angser, Ninong. Sawad na natin siyempre yung aking ninong sa sa Emperador. Ninong Andrew Tan, Winston Koho, Kong Hei Fachay. At siyempre si Kapitan, wag natin kakalimutan yan. Kapitan Lucio Tan. At siyempre si Kuyang Lance Gokong Wei. Uy, wag daw natin kakalimutan si Kuyang Mariano ko, ha? Yung kuya mo, ha? Lucy ko ng Pure Gold, Kong Hei Fachay. Xi Jinping, Kong Hei Fachay. Alam po niyo mahabigan pag ganitong Chinese New Year, ha? Abay, lalo sa China, ha? Ayan na talaga ng mga, parang tayo rin pagka holiday, Christmas o kaya New Year. Abay, exodus po ang ating mahabay sa mga probinsya, sa kanilang mga pamilya. Ayan. At siyempre mga kuya, mga misis, pero mas marami yata natuto pagka holiday, ha?
Siyempre, mga regular employees. At siyempre, para maganda ang umaga natin, ngayong bisperas ng bukas pa. Ha? Bukas na pala ang bisperas ng Chinese New Year. Kong Hei Pa Choy, Mr. Cesar Lee ng Toyota Alabang. Uy, yung T Brothers, ha? Baka magtampo, ha? Alfred at Arthur T Brothers ng Toyota at Metrobank, Kong Hei Pa Choy. Abay, siyempre, para masarap ang tikoy. Abay, para hindi matigas, malambot ang tikoy at madikit. Ha? Abay, parang Harry D, Mr. Richard C, Kong Hei Pa Choy, sir. Ha? Abay, samahan natin ng mainit na masarap na Jim's Coffee Mix. Ang kaya naman ito ay may plus ingredient na Korean na ginseng na nagpapasigla na ating katawan. At bukod dyan, Mr. Jimmy Serato, sir. Ha? Alam naman natin ang Jim's Coffee may spirulina yan. Mayaman sa protina at minerals. Maganda sa ating katawan. Ang Jim's 3+1 Coffee Mix Twin Pack, maganda. Tulong para may plus ka sa life. It's the most wonderful time of the year. Oras, Chief Justice Alexander Jesmundo. Yan. Palagay ko dyan sa Padre Faura, ha? Abay, palagay ko bumabaha ang tikoy dyan. Babalikan natin ang mga reports. Susunod natin sino bang ready ba si si Sec Teddy Herbosa? Ayan sa approve. Sabi ng ni Milky kahapon approve daw po mahibigan sa Department of Health. At Food and Drug Administration yung medical cannabis na inaprubahan sa komite ng Kongreso kahapon. Kaya lang may mga grupong tumututol po, mahabigan, baka daw dumami ang mga adik. Baka sa mga gumagamit ng vape dyan alam po niyo mahabigan mga misis, yung mga anak niyo baka gumagamit ng vape, ha? Check niyo mabuti, baka yung sinisingot nila may kasama meron ng liquid marijuana ha? Yan ang dapat kontrolin po natin. Oras CJ Alexander Jesmundo. Justice Maida Marquez Idol. Idol natin isa pa, ha? Justice Sam Gaerlan, Justice Joe Lopez at Justice Ricky Del Rosario. Oras ganap na alas 8:35. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACM. Sa Sister L, wala ba? Oras Bishop Buddy Porlares, ganap na alas 8:40. Damdamin Bayan. Sandali lamang, Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang, ha? Abay, kumusta ang biyahe ng Pangulong Marcos sa Davao kahapon? Hindi yata dumaan kay Mr. President Dong, ha? Hindi sila kumain ng durian. That is a freedom of expression. The order is dead or alive. Good morning, Dong. Ayan, chill lang, ha? Ang sabi ni General Benacorda ng PNP, ha? Abay, hindi raw nila ipapatupad ang arrest warrant kung meron mang ipapalabas ang International Criminal Court. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. Good morning, everyone. Just marhay na aga po sa Induga Boss. Mukhang may maagang beauty contest. Sandali lang at nasa ating linya si Doktora. Ayan, si Doktora Maria Minerva Kalimag. Ba, ganda ng pangalan, no? Maria Minerva Kalimag, ang presidente po ng Philippine Medical Association. Alamin nga natin kung ano po ang stand ng PMA, mga kuya, mga ating. Sila ba ay mukhang tutol sila sa paggamit ng medical cannabis. Doktora Maria Kalimag, ma'am, magandang umaga po sa Doktora. Gusto ko lang correct yan. Hindi naman kami tutol sa medical marijuana.
yung aming statement kahapon na Opo. pinalabas sa media, Mhm. tutol kami sa isa pang batas, no? Sa batas na naman ng medical marijuana na yan. Dahil kasi Opo. nakapaloob na siya sa Republic Act 9165. Kahit nga dyan sa nakalagay sa pinapasa na batas, no? Nakalagay na illegal pa rin siya. Sa ilalim pa rin siya ng Republic Act 9165. Kasi ang ginawa lang naman sa United Nations na Office of yung Drugs and Crime, ini-reschedule siya, no? From Schedule 4, yung mataas na talagang very addictive, na ito, inaano nila na pwedeng merong gamit, no, sa medisina, Opo. bilang medisina. Subalit, pag sinabi natin ganyan, hindi natin alam kung paano siya maaabuso. No? Mhm. Ang mabuti pa sana, inayos na lang yung batas tungkol sa compassionate use. No? Oh. Na para nang sa ganon, magkaroon siya ng avenue para magamit. Mhm. Subalit, alam nyo, ang sakit na ginagamot niya, no, ay siguro napakaliit lang. Ganun po ba? Para pagbigyan siya ng ganon na na lawak ng scope, no? Mhm. Kasi ang mga doktor, alam naman namin kung saan siya pwedeng gamitin. At yung mga doktor na talagang halimbawa sa epilepsy, Opo. talagang naghahanap din sila ng compassionate use na yan. Bakit ba hindi? No? Di ba? Ang mga doktor gusto nilang gumaling ang mga pasyente. Opo. Subalit yung para magkaroon ng isang batas na naman, no? Na ang implementasyon, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. So ano nga particular, Dr. Kalimag, ang problema rito? At yung Republic Act na sinasabi ninyo at yung panukalang batas, paano, Doktora, pwedeng i-reconcile po ito, itong dalawang batas na ito, Doktora Kalimag? Ang kasi dyan, yun nga, yung pwedeng lumabas na mga sinasabi natin na medical marijuana. Opo. Kahit sa Amerika, ang medical marijuana, napakaraming concentration ng tetrahydrocannabinol o THC na yung may psychoactive effect sa utak ng tao. Wow. So, hindi na, kung ako ba, bibigyan ako halimbawa ng isang gamot. Opo. Doktor, ilan po ba ang concentration nito? Kasi wala siyang kailangan siguro may milligram content, di ba? Na para malaman natin kung gaano ba siya kadami, potent o gaano kadami ng THC at saka nung cannabidiol ang laman ng tabok na yun. Yun ang mahirap. Alam niyo sa Amerika, Opo. para sa paggamit sa pain. Ang pain kasi ako masakit ang ganito ko masakit ang ganyan ko, hindi natatanggal yung sakit Bigyan niyo ako ng cannabis. Mapifeel mo ba yung pain ng pasyente? Di ba? Sabihin niya, bakit hindi mo ako bigyan? Nakalagay sa batas, kailangan bigyan mo ako. Ganun. Pwede, oo. Napakahirap ng control. Yun ang aming nakakabahala dito. At saka yung pag sinabi natin na cannabidiol oil, ayan, opo. pwede mong ilagay sa vape, di ba? Ayan, yung apo, meron ng ganyan Yung sa vape. Oo. Baka ma-addict. Talagang Nakaka-addict din ito, Doktora, kapag yung sumobra yung paggamit. Yung THC, yung pagmataas ang concentration ng THC, talagang pwede. Di dapat limitahan lang, Doc. Dapat isama sa batas na ganito lang ang limit na pwedeng gamitin pagka ang gamit po ay medical cannabis. Di ba pwede yun? Yun nga din ang nakasaad sa ibang batas sa ibang bansa. Hanggang sa mamaya naging recreational na siya. Wala. Diba? Kasi ano ang magiging laman ng utak ng mga kabataan. Kunyari, sasabihin nila, uy, pwede na, di ba?
Doktora Kalimag, hindi po ba kayo na-imbitan ang Philippine Medical Association ba? Hindi ba na-imbitan sa committee ng Congressman Barber sa Kongreso para nakuha rin po sana ang inyong panig kung ano ang stand po niyo dito sa paggamit ng medical cannabis? Lagi kami nag-a-attend. Yan. Opo. Kahapon lang, kaya ang sa isip namin, mas makakarating, no? Mas nakararami kung isusulat namin ang lahat ng aming nasa isip. Kasi doon pwedeng hindi ka rin naman pakinggan, mas mapapakinggan kami. Kung kagaya nito, no, na nag-uusap tayo, na ipapaliwanag namin ang aming side. Siyempre, mga doktor na inaaral naman namin ito, no? Hindi naman namin kami basta nagsabi lang na ayaw namin, hindi naman gano'n eh. Di ba? So, yun. So, siguro, Apo, go ahead po, Doktor. Yes. Ayan. Doktora, isa pa, ang tanong ko kahapon nung inireport yung reporter namin si Milke sa Kongreso after na aprubahan yung bill, alin ba ang mas effective, Doktora? Alin ba ang mas harmful ba or hindi? Itong paggamit ng medical cannabis o kayong fentanyl. Kasi may mga nagsasabi na yung fentanyl, di ba, pain killer yan. Ayan, pwede bang alternative ang medical cannabis? Alin ba ang mas maganda o alin ba ang mas delikado dito, Doktora Kalimag, ma'am? Ang pain kasi maraming iba-ibang levels ang naaapektuhan ng mga gamot. Opo. No? Meron sa brain at saka meron din sa mga iba-ibang parts ng ating nervous system. Ang medical cannabis kasi nawawala yung iyong anong tawag mo dito? Kumbaga hindi niya talaga ina-atake yung pain eh. Ang ina-atake niya yung perception ng tao tungkol sa pain. Sabihin kung halimbawa may pain dyan, pero hindi yan yung naaapektuhan na parte ng gamot na marijuana, kundi yung perception. Yung perception ng tao. Yung marijuana hindi ginagamot yung sakit. Kumbaga, parang ganon. Oo, totoo. Doktora, ma'am, ito po kaya nga sa mga ibang, kaya nga sa Amerika, yung study nila regarding pain, ang concentration ng THC dun sa mga gamot na medical marijuana, pataas na ng pataas. Hindi na siya limited dun sa less than 5% or less than 1 or 2%. Naabuso na po ba? Mas mataas na siya na halos umaabot na sa recreational na concentration. Ayan. Doktora, isa pa, alin ba ang mas matindi ng hallucination? Yung paggamit ng fentanyl o yung paggamit ng medical cannabis, Doktor? Ang hallucination naman, hindi naman yan, sakit naman ang hallucination, hindi naman siya epekto lang ito yung gamot. Ganun po ba? Kasi, ibang ano na yan, ibang usapan. Okay, go ahead, Sister Ella. Doktora, ma'am, pagdating naman po sa pagbili, alimbawa, just in case ito ba ay over the counter or sa hospital lang pwede? Hindi po pwede. Hindi po pwede yan kung sakali. Kahit na anong dapat hospital lang ganyan. Dangerous drug po yan. So, kailangan pa rin siguro ng yellow prescription yan. Yung yellow prescription talaga kailangan. Doktora, yung pala, balihan ko yung medical cannabis. Paano ito ginagamit, Dok? Iniinom, ini-injection? Paano po ba ang paggamit itong medical cannabis? Ano bang ginagawa sa Amerika, sa abroad? Iba-iba eh. Iba-iba. Diyan kami natatakot. No? Bakit po? Kasi iba-iba ang paggamit niya. Meron kasing oil, meron kasing tablet, may capsule. Ganun ba? So, may tablet na, may capsule. Importante na alam natin kung ano yung concentration o iniinom natin. So, dapat pala, Dr. Kalimag, pag-aralan mo na mabuti sa Kongreso. Kasi kailangan ma-approve ng FDA din, no? At ma-examine ng Food and Drug Administration kung ano bang concentration, gaano ba yung mga magiging epekto
no, yung visa niya, Mhm. tapos yung ang tawag dito. So, yun. Ayan. Doktor, Kailangan Dr. Kalimag, dumaan sa FDA. ma'am, sa pagdinig po ng committee ni Congressman Asa Barbers, natalakay din po ba kung paano ginagamit ang marijuana sa Amsterdam? Kasi sa Amsterdam, legal po ang paggamit ng marijuana, hindi po ba? Recreational din naman sa Amsterdam. Mm. Maraming mga bansa is recreational talaga. Oo. Nag-transition na sila from initial intent to recreational. Kaya talagang dyan kami natatakot. Mhm. Marami ba addict doon sa Amsterdam? Ayan na. So anyway, Doktora Kalimag, Okay na. sabi ko po marami bang drug addict ng marijuana doon sa Amsterdam kasi ano doon legal Pumapasok sila pagkatapos naka-desk job. Tas, siguro hindi na hinahanapan ng kung anong output. Ganun ba? May mga papasok, nagmamariwana muna bago pumasok sa trabaho o kaya eskwela? Ganun po ba yun? Meron po. Wow, kakatakot Anyway, Doktora, so ganitong sitwasyon. So ano po ang suggestion nyo sa Kongreso, parte sa committee ni Congressman Ace Barbers ng Committee on Illegal Drugs? At kasi ipinasa na ito sa third reading kahapon, Doktora Kalimag, ma'am. Just like them to siguro recalculate yung benefits versus harm. Kasi ang sa tingin namin, inaaral naman din namin to, hindi naman kami basta-basta lang nagsasabi ng ganito, di ba? Tingnan nila, no, na ma-enlighten sana sila kung ano ba talaga ang gamit nito. Ayan. So, hindi po muna kayo sang-ayon totally, Doktora? May na po ako. Pwede po ba ma-excuse? Ayan, okay. Meron pa Doktora Kalimag, ma'am. Opo. Thank you po, Ayan, Doktora. thank you, Doktora, sa inyong paliwanag po. Ayan, loud and clear. Maliwanag po. Medyo nakababahala na. Mga kaibigan, ang presidente ng Philippine Medical Association, Doktora Maria Minerva Kalimag. Ayan, Congressman Asa Barbers. Abay, huwag niyo masyadong mamadaliin. Mukhang marami pang dapat plantsahin, Congressman. Damdamin Bayan. Ang malungkot kasi dito, Doktora Kalimag, ang sabi, approved na raw po ito ng Department of Health. Kaya tinatawagan natin si Secretary Teddy Herbosa at ng Food and Drug Administration. Yung sa FDA, di ba lakay? FDA. FDA, sila talaga yung nag-check ng Yes, mga gamot. siyempre, sila ang, kaya lang, may mga nakakalusot na Di mas lalo pagka nandiyan na, baka mas lumala. Ngayon nga, bawal yan sa mga nagtitinda ng mga vape. May mga palusot na dyan ng marijuana. Yung liquid marijuana. yung ginagamit sa vape. Yung may mga flavor na kaya. Marijuana flavor na pala yung hinihit ito. Wow, chonky de, pre. Ayan, wow. Damdamin Bayan. Sandali lamang, Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Abay, wala bang Secretary Anyo, kasama ka pala kahapon dun sa Davao, ba't di mo pinag-usap ang dalawang presidente? Ha? Ayan, presidente at dating presidente. Sandali lamang, Let, ano schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Maki New Year ba sa Chinatown bukas? Kaya siguro dun lakay bukas. Oo nga, Sa Saturday lakay ang pinaka-New Yes, Year. pero sa starting tomorrow, may mga activities na yan. Siyempre, yung pagsalubong ng New Year. Yung bisperas, yan ang dyan. Tayo lakay, tara yan makikain tayo. Makikain. Kumain. Sabi ni Malu, huwag na yung kain, ampaw na lang. Ampaw na lang. Makiki-dragon dance. Good morning sa mga kapatid natin sa Chinatown. Chinese community, magandang umaga po sa inyo.
Sana'y pagpalain tayo ni Lord. Ayan. Sana'y gumanda ating ekonomiya. At sana ay gumanda ang buhay at magkaroon tayo ng maraming swerte. Ayan. Swerte. Alam mo, Lakay, kapag Filipino-Chinese ka pala, nag-research lang ako. I don't know if totoo ito. Pero Alin? parang mas prefer daw nila kapag i-greet mo sila, Kong Hei Wat Chai. Kong Hei Wat Chai daw. Wat Chai, kasi nasanay tayo sa Kong Hei Fat Choy eh. Wat Chai. Parang mas preferred daw nila yung Kong Hei Wat Chai. Pag Filipino-Chinese ka. Kong Hei Wat Chai. Gusto ko yung ano ka. Kong Hei Wat Chai. Kalso niya. Ayan. Kuyang Alex Flores. Ayan. Kuyang Franklin Lim. Ayan. At siyempre sa mga kapatid natin dyan, mga kuya, kung may problema po tayo, ayan, lalo ang blood sugar level natin. Abay, ingatan po natin yan. Mataas ba ang sugar level ng tikoy? Hindi naman siya masyado. Parang di naman, Lakay, kasi wala, hindi naman ganung depende siguro sa ano, depende sa manufacturer. Kasi may natikman akong tikoy, sakto lang, wala naman, malinamnam lang. Mr. Cesar Lee, meron bang sugar free na tikoy? Ayan. Engbitin. Ayan. Ay, Boss Cesar Lee, maraming salamat. Hello, Toyota Alaban. At, ba't hindi na din natin ang Toyota Quezon Ab at saka Toyota Valenzuela? Ay, hello po sa inyo. Good morning kayo, Alex Flores, Franklin. Pero kayo ba ay ihi ng ihi, mga kuya? Uhawin po ba kayo? Pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam po ninyo? Aba, ingat po tayo, baka diabetes na po yan. At pwede mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Dapat mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor, at samahan siyempre ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigyan ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level natin. Siyempre, palakasin ating immune system, mga kuya, mga lolo, mga lola, ha? Magbigay ng protection sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, abay may depensa ka. At ito ay mabibili sa Mercury Drug, Watson sa drugstores nationwide, at online na rin sa Shopee at Lazada. Kong Hei Fat Choy, Mr. Michael is my guy. Lakay, ito, sabi ni Katon Ying, yung Kong Hei Wat Chai daw pala ay Hokkien daw yun. Karamihan sa Pinoy Chinese ay yun ang kanilang ginagamit na lang. Sa mga Pinoy, karamihan ay Hokkien. Yes, at Pinoy Chinese, yun ang kanilang ginagamit. Akala ko maraming... at yung Kong Hei Fat Choy ay Cantonese naman. Sabi daw ng kaibigan niyang singkit. Cantonese ako kasi mahilig ko sa Canton eh. Kaya Kong Hei Wat Choy, Kong Hei Fat Choy. Ang ganda na explanation mo doon, Lakay. Mahilig ka sa Canton, kaya ikaw ay gusto mo Cantonese. Yan na nga parating merienda ni Sherwin Alfaro ito pag alas 4 eh. Pansit Canton. So, sweet and spicy ba yan, Lakay? Siyempre, ayan. Sabi dito, na lang daw, Lakay? Pagka Cantonese, Kong Hei Fat Choy. Pagka Hokkien, Kong Hei Wat Chai. Ayan. Inubo ko bigla. Paano naman pagka Paano kung Mandarin? Yan. Mandarin. Wait lang. Lakay, kailangan nating aralin yung mga greetings nila. Bago pag-aralan yan, sandali lamang. At standby si Let Narciso sa Malacanang. Standby Edniel Parosa. Pero siyempre, kailangan natin break muna tayo. At kaubo ng ubo, ha? Ininom mo yata yung langaw. Kasi Lakay may... lamok ha? Ayan. Sige, dyan ka muna, ha? At kailangan natin ng hanap buhay muna, pambili ng
pambili ng tikoy. Ayan. Oy, pero lakay At pampalaman ng ampaw. Ampaw. Ang gusto ko dun yung ampaw. Ayan. Kaso yung laman, mayroon akong nakitang ampaw lakay. Na-excite ako, binigay sa akin. Sige, mamaya na ampaw. Oras sa Justice San Martires, Mr. Lourdes Vera at Kuyang Alex Flores, Elsa Bartolome. Oras, Sister L. 1 minuto makalipas ang alas 9. Nakita mo yung si Presidente at saka si Apo Makoy, singkit din eh. May pagka-singkit. Oo, yan. Sila mga Ilocano, Chinese. Ikaw, lakay, ano ka? Hindi kasi di ba lakay may ganon? May... Ako, 20%. 20% ka? At totoo ba? Oo nga, oo. Galing naman nila. Chinese, ikaw Chinese. Konti Chinese. Kaya ako marunong mag-Cantonese. Kasi ako meron Chinese blood. Ang Pangulo Marcos meron Chinese blood dyan. Wala akong ano lakay eh. Kami Cantonese. Cantonese, ayan. Sandali lang alamin natin report mula sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos pinahanapan ng pondo ang Mindanao Railway Project. Akala ko ba papasok na ang isang Indian company na sila yata ang gagawa nung ipinangako ng mga Chinese kay Pangulong Digong noon. Oo. Na ni groundbreaking, wala man lang yata ang groundbreaking. Nangako na nga, gusto ko pati pa rin. Lahat na binigyan ng Pangulong Digong sa mga Chinese di man lang nasimulan yung wala man lang groundbreaking sa Davao. Kaya ayan, itutuloy po ng Indian company. Na ano lakay, nakasado bola-bola. Baka mamaya Indian kami, hindi kayo hulugan din yan. Sana Bombay! Sana, Bombay pala. Marami tayong kaibigan na Indian. Ayan. James Kumar, ayan, kumusta ka na pare ko, ha? At Kuyang Hanjit, ayan. Alamin nga natin bakit ito ba yung Mindanao Railway Project, Miss Alet? Ito ba yung naudlot na ipinangako ng China na hindi naman natuloy? At kung sino ang gagawa nito? Ito ba siguro dapat yung mga kinuha nating Japan. Ayan, pagka-Japan, Sister L, alam mo maginoo ang mga Hapon ha? Pagka sinabi nila meticulous sila, medyo mabagal, pero diligent sila talagang bago gawin na isang project. Gusto nila matapos at saka maayos, hindi bara-bara. Maayos, yun nga lang kayong sasabihin matibay. ko sa talagang pag sila yung gumawa, may kumbaga tiwala ka na quality. Yes. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Sister L, inatasan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation at Department of Finance na maghanap ng pondo para sa 103 kilometrong Tagum Davao Digos Railway Project. Sinabi ito ng Pangulo sa pagbisita sa Davao Region kahapon kung saan nilagdan ang civil works contract ng Davao Public Transport Modernization Project. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang paspasan ang modernisasyon ng mga paliparan, pantalan, mga daan, railways at transportation hubs dahil susi ito sa mas maunlad na bansa. Bilin rin ng Presidente na ang itatayong mga infrastruktura ay kailangang tutugon sa pangailangan ng kasalukuyang panahon. Dapat anyang isaalang-alang ang mas mainit ng panahon at mas malalakas na bagyo na dumarating sa bansa. Samantala ngayong araw na kaya ay sasabak sa Miss Let, sandali. Ayan, gusto kong klaruhin nga natin yung Mindanao Railway Project. Sinong gagawa nitong railway project na ito? DOTR yan lakay. Ang sabi naman ni Secretary Jaime Bautista, mukhang uumpisahan pa rin habang naghahanap ng assistance mula sa ibang bansa. Ayan, may nabanggit kahapon ba isang araw yung Indian company, ano nga bang pangalan noon? Sila ba ang gagawa niyan? Parang hindi na maayos yung railways ng India, di ba? Parang makaluma din. Hindi katulad ng gawa ng Japan o kaya alimbang magaling din. Sa bagay,
may mga, ayan, German technology, saka yung Belgian ba? Belgian company, yung LRT natin, Sister L. Miss Let. Yung LRT, ayan, gawa ng Belgium yan kung hindi tayo nagkakamali. Ayun nga yung sinasabi ng Presidente Lakay, kailangan ay hindi na outdated yung mga pagbabasehan ng disenyo nitong mga infrastruktura. Ito kasi, kagaya ngayon, iba na yung panahon, iba dun sa dati. Sa bagay, Japan na siguro. Dapat Japan na itap natin dito. Kita yung bullet train nila, di ba? Sila kaya nagpauso niyan. Oo, Lakay. Di ba? At saka talagang yung mga project ng Japan, magaganda. Nakikita naman dito sa Pilipinas yung Lakay, di ba? Di ba? Japan na lang. Ayan, South Korea. Ayan, humahabol din sa technology ng railways. Tanong natin kay Yusek Cesar Chavez at saka kay Jeremy Regino. Ayan, sila mga expert dyan. Meron pang sinasabi na maganda rin daw yung railway dun sa dun sa Russia Ayan, Anyway, abangan na lang natin yan. Kaya ngayon na makipag-transaction sa Russia, mukhang iba pa sila mga problema lang kasi sa ngayon. Wag doon. Ayusin mo yung problema sa Ukraine. Okay, saan pa schedule ng Pangulong Marcos ngayong Huwebes, Miss Let? Yan, ngayong araw na kaya may dalawang aktibidad si Pangulong Marcos. Una ay dadalo ito sa 17th meeting ng National Government Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body na gaganapin dyan sa PICC mamayang hapon. At pagkatapos ay dadalo ito sa Constitution Day sa Shangri-La, Makati City. Shangri-La? Anong oras siya diyan? Oo, Lakay. Paggabi na ito, Lakay. Paggabi na? Mga alas 5 na siguro. Anong oras na nakabalik ang Pangulong Marcos sa Malacanang kahapon mula Davao? Hindi na namin namalayan, Lakay. Ganun ba? Anong sabi? Wala nang abiso na nakabalik na siya kahapon. Ayan, anong sabi ni BP Inday? Ba't hindi sila nakita ng Pangulong Dicot tsaka ni Basti? Inisnab. Walang informasyon, Lakay. Mukhang wala talaga sa schedule. Mahina yung ang kanilang meeting. Mahina yung mga peacemakers. Mga tulay-tulay. Ayan. Anyway, sige. Maraming salamat, Miss Let. Teka muna sa Chinese New Year. Bukas. Pupunta ba ang Pangulong Marcos sa Chinatown? Wala pang binibigyan ng schedule na kayo, pero sigurado dyan ay maglalabas ng mensahe ang Presidente. Ayan. Ayan, okay. Teka muna, ba't ano yung dumadating na lechon? May dumadaan dito mga pagkain ayan. Abay, napaaga yata ang Chinese New Year dito sa atin, ha? May kasama ampaw yan, tsaka tikoy. biglang may mga dumadaan, may daladalang pagkain, naghahain. Extension daw ng birthday celebration ni Henry Uri, yun naman pala. Ayan. Hindi, Lakay. Hindi ba? May padalang pagkain. Di batiin natin happy birthday si Mama Tenny Ramirez ng Bulacan. Ayan. Kapatid ni Governor Daniel Fernando. Yung binati natin ng isang araw. Kahapon. Ayan. Hindi naman mabiro tong si Ma'am Tenny. Nagpadala agad ng pagkain. May Chinese blood din sila. Kaya nagpadala ng pagkain. Pero si Governor Daniel Fernando, medyo singkit din yan. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Rat. Good morning. Good morning, balik sa inyo, Lakay at Sister L. Samantala, report mo kay Edniel Parausay. Standby man ang Milky Rigunan. Pagbuo ng Flood Control Master Plan sa Davao River, katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Ayan ang maganda, JICA. Basta JICA, mahabingan ni... in fairness, pagka JICA magaling. Ayan. Arigatou gozaimasu. Ayan. Ayan, Lakay. Ohayou gozaimasu. Mukhang napag-uusapan dahil nabanggit yan sa briefing kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ohayou gozaimasu, Lakay at Sister L. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ng flood control master plan para sa Davao River. Ayon sa Office of Civil Defense, kaugnay ito na mukhaing bumuo na integrated flood control project sa tulong ng JICA o nito ng Japan International Cooperation Agency na marami na nga pinapomdang infrastructure project sa Pilipinas. Sa situation briefing na pinangunahan ni PBBM kasunod ng malaking landslide sa may Mako, Davao de Oro, pinamamonitor nito
kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Luzaga ang study na ito ng JICA kasama ng mga lokal na pamahalaan. Matatandaan kamakalawa, iminungkahi ng OECD ang pagkakaroon ng mga mas istriktong pagbabawal sa irresponsableng pagminina o mining activities matapos ma-monitor ang heavy siltation sa Tagum Libuganon River na nagdulot ng malawaking pagbaha sa Davao Region. Sa pinakauling report mula sa ground, hindi bababa sa 6 ang nauhugot ng bangkay sa landslide sa Barangay Masara, habang higit 40 pa rin ang nawawala hanggang sa mga oras na ito. Karamihan sa mga biktima ay pangawang mga empleyado ng Apex Mining Corporation na pauwi na umano nang mataburan ng lupa ang sinasakyan o sasakyan sana nilang 2 bus. Martes ng gabi, nagpahayag naman ang kahandaan ng OCD sa pag-augment ng iba't ibang response at support teams para sa trahedyang ito sa Davao Region. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Pinapanood ko yung video, Sister Ella. Paano ka nagkaroon ng landslide? Kasi yung paligid, masukal din naman ang ang gubat ha? Ba't kaya nagkaroon pa ng landslide? Hindi naman kalbo yung kagubatan nila. So, yan po ang tanong dyan. Sandali lamang manang Milky Rigunan. Aba, si Mr. Speaker Ferdinand Martin Romualdez ba ang nagsabi nito? Abay, bakit? Ano sabi lakay? Pinapapurihan ang Department of Migrant Workers. Aba, for? Ang credit ito si delayed Secretary Tutso Ople. Lakay, Dahil nagkasundo na, ayan, yan ang magandang balita ng Pangulong Marcos kahapon na i-release na ang sweldo, ayan, labor claims ng ating mga manggagawa sa Saudi Arabia noong 2015. Finally kayo. Ang tagal nilang hinintay yan. Magkano kaya may mga nagkukwento dyan lakay na yung mga anak nila nag-stop mag-aral. Ay, totoo yan. Di ba yung mga, may mga kasama nga tayo rito sa DCR, sa Sister L. Doon na nga sinundo ni Lord kasi yung iba ayaw umuwi ng Pilipinas dahil wala silang maiuwi sa pamilya. Kaya nagtiis po sila doon. Ayan, humingi ng tulong sa ating mga kababayang OFWs hanggang sa yung iba nagkasakit. Ayan, hanggang sa hindi na po nakauwi, mga kaibigan, na kalungkot. Daming bayan. Standby Nicole Lopez, Isidro Consunhi, papasukin na rin ang cement business. Planong bilhin ang Cemex Holding of Philippines. Aba, ito bang si Isidro Consunhi? Ito ba yung best friend ni Senator Raffy Tulfo? Ayan, Consunhi. Sa bagay, isa lang naman yung Consunhi family na nasa malaking construction business. Daming bayan. Oras ayan, naku, si Doktora Kalimag, ayan, baka hindi daw niya alam yung sa bagay, hindi ito siguro yung kanya expertise, pero bilang presidente ng Philippine Medical Association, siya po ay may mga stand po sila rito. Meron daw matapang, merong mild, Sister L, sa medical marijuana. Ayan, effective sa arthritis yan. Gas-gas na sugat at singaw. Ganun ba yun? Aba, kung magkasingaw ka pala, Sister L, pwede kang magmumog na mayroon namang nabibili ilakay sa mga Nagulat ako, may tableta pala, tsaka may capsule na parang marijuana. Ay, pero alam mo ba lakay, naalala ko sa probinsya, tawas. 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 Pero ang sakit lakay. Sa Benguet, ayan, naku, alam to ni Romy Gonzales. Abay pala ko itong si Justice Sam Martires, taga Benguet ito Sa Benguet, yung oil ay ginagamit ng may hika pag nahihirapang huminga. Ayan. Ano ba yan, Romy, Justice Sam? Ito ba yung pinapahid? Parang Vicks o iniinom? O kaya
alam ko sa amin din sa Ilocos, Sister L, yung dahon ng marijuana, pinapakuluan, iniinom. Gamot daw sa ano yan, sa sakit ng tiyan. Ay, talaga, lakay. Na kanya-kanyang ano eh. So, parang herbal medicine. Oo, yan, herbal. Di ba, sabi ni Paolo, hindi ko, organic nga daw yan. Oras, Sister L. It's 9:18. Champion, gawang peerless na Villegas. Oy, batiin mo natin sandali lamang Manang Milky, batiin natin at nakikinig ito mula sa Taiwan. Oo, sino yan, lakay? Na ngayon pa lang ay nagse-celebrate ng Chinese New Year. Aba naman. Oo. Bakit advance, lakay? Ganun daw sila sa Taiwan na 2 days o 3 days silang nagse-celebrate. Yes. Kaya batiin natin yung mga taga-Taiwan. Birthday niya ngayon kaya celebration doon. Si Vice Chairman Kuyang Ebarle Boy Renato Boy Ebarle. Aba, Kuyang, happy birthday. Happy birthday po. Binabati ng chairman ng MECO. Ayan. Kaya naman Chairman pala. Secretary Bebot Belio. Ayan. Manila Economic Cultural Office. Ayan. Ating pinaka-embassy doon. Happy birthday, Kuyang Yusek, Chairman. Renato Boy Ebarle. Aba, pala ko, babahaan tikoy dyan, ha? Tikoy, may kasamang pansit. Siyempre. Hindi yata bagay yung pansit sa tikoy lang. Pwede yan. Pwede ba yun? Sama-sama rin yan. Yan. Sa bagay, pag nasa tiyan niya, halo-halo na lang yan. Yeah. Eto't batiin din natin at nagpahabati sa kabila. Ayan, yung pinapabati ng mga taga-RMNDC XL. Ayan. Sino yan, lakay? Batiin daw natin si Sylvester Rambo Labay. Si Rambo Labay. Happy birthday. Happy birthday, Sir Rambo. Ha? Ayan, happy birthday, Parikoy. Alamat tayo dyan. At si Kuyang Prudy Afalya ng Davao Masonic Class. Ay, Kuyang Prudy. Si Wally Abuan ng Action Radio La Union. Aba, naragsa ka pa nagkasangay, Apo Wally Abuan. Aba, nakita ko lang yan ng isang araw, Napagkamalamong si, sino yung African singer? Si yung laging naka-dreadlocks. Nakatirintas ang buhok ang tawag doon. Nakalimutan ko yung pangalan niya, lakay. Si Bob Marley. Ay, Bob Marley, ayun. Paborito ni ni Lord De Vera. Ayan. Happy birthday. Uy, si attorney, birthday pa rin ni attorney, ha? Attorney Jovian Kerubin Fernandez ba? Happy birthday, attorney. Binabati ka ni Kuyang Arnel Q. Kerubin. At happy birthday din kay City, ha? City Makabato ba? Binabati ni Kuyang Abul at ating Hasmin. Happy birthday din kay Faith Clarissa Laber ng radyo natin. Arlene De Guzman, Giselle Fatimatan, Franklin Pagdilaw at si Kuyang Justice Walter Ong ng Court of Appeals. Happy birthday at get well soon kay Tita Castañeda ng Tarlac. At siyempre si Mama Tenny. Ayan, Mama Tenny Fernando Bautista Ramirez yata. Bautista Ramirez. Ayan. Kapatid ni Gov Daniel. At eto, batiin natin batang-bata, 78 years old. Sino yan, lakay? Si Herminihilda Deza ng Ballesteros, Cagayan. Good morning and happy birthday po. Mula kay Tom at Sally Deza at Raymond Dadpaas. At congratulations. Oy, mga brethren, ha? Ayan, teka, batiin din natin. Si Dr. Cynthia and Dr. Vitus Talia. Oy, nanonood sila sa atin. Maganda umaga po. Si Boots and Fred Atanasio. Good morning. At Dr. Eileen Regalado Morales. Kuyang Judge Steve Lim ng Manila MTC. At Kuyang John C. ng Hapchan Restaurant.
At congratulations mga brethren ha, ang makuyang natin sa Lacan Masonic Class number 483. Abay sa kanilang public installation mamaya sa Grand Lodge of the Philippines. Alas 2 ng hapon. Ayun, yung kababayan mo ha. Aba, ito Worshipful Master Kuyang General Andre Dizon. Ito nga, lakay nag-message pala sa akin si Sir ganun ba? Alex Go eh. Ayan, sabi niya, huwag ka daw mawawala. Ayan. Ang tanong, hindi ka ba attend? At attend daw to sa installation ng Teodoro Macalma Calola sa 136. Senior Warden Luke G. Kane at Junior Warden Geoffrey Vale. Congratulations at kay Kuyang Tiger Casanova sa kanilang public installation sa Tamara Masonic Lodge sa February 10. Abay, Sabado ha? Gaganapin sa Calapan City, Mindoro. Congrats, Brother Tiger Casanova. Patawin natin ang report mula kay Manang Milky. Nako, napanis na yung report ni Manang Milky ha. Department of Migrant Workers pinuri matapos may release ang labor claims ng mga displaced OFW sa Saudi Arabia noong 2015. Nagkaos na kasi ang Pangulong Marcos sa yung hari ng Saudi ha. Ayan, yung parang anak na ito ha. Abay, kasi tayo mga Pilipino yata, Manang Milky, tama ba? Na yung hari ng Saudi Arabia, noong panahon ng dating Pangulong Marcos, ayan, BFF yan. Kaya ang dami-dami mga Pinoy na kinukuha mga construction workers sa Saudi noon, OFW. Ayan, ngayon naman ay yung anak, ayan, Pangulong BBM at yung batang-batang hari ng Saudi Arabia. Aris number 12, Manang Milky Rigunan, please kami, Milky. Lakay at Sister L, umani ng papuri sa Kamara ang Department of Migrant Workers matapos makuha ang initial release na mga unpaid wages and benefits ng mga overseas Filipino workers na na-retrench sa Saudi Arabia noong 2015. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ron Salo, trinabaho ng husto ng DMW kahit noong panahon pa ni yumaong DMW Secretary Toots Ople para makuha ang naturang kompensasyon. Pinasalamatan din ni Salo si Pangulong Bongbong Marcos sa support at commitment para sa kapakanan ng mga OFWs sa buong mundo. Sabi ni Salo, ang malakas na international at diplomatic relations ni Pangulong Marcos kay Crown Prince Mohammed bin Salman ang dahilan din ng mabilis na proseso kaya na-i-release ang pending salaries, wages at end-of-service benefits na mga apektadong OFWs. Naging paksa din ito Lakay at Sister L ng meeting ni Pangulong Marcos kay Crown Prince Salman nang magtungo ang Pangulo sa Saudi Arabia noong nakaraang taon. As of February 2024, ngayong buwan lamang Lakay, umaabot na sa 843 na cheque o katumbas naman ng 691.45 million pesos ang nai-release na ng Land Bank. Naayon naman kay Congressman Salo ay malaking tulong sa naturang mga OFWs at kanilang mga pamilya. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Ayan, kumusta ka na si Secretary Toots Ople ngayon, ha? At least natutuwa na siya sa langit. At least mission accomplished. Yes, ayan. Alam mo lang kaya ang galing niya sa maiksing panahon na naupo siya. Yes, at saka ang kagandang kay Secretary Toots Ople noon na abay wala pa sa gobyerno talagang passion nila. Passion ng mga Ople yung pagtulong sa ating mga OFWs. May mga ganong tao lang kaya yung nasa puso na talaga nila yung ganon. At saka ang kagandahan nito, tuloy-tuloy from generation to generation. Walang putol walang putol, tuloy-tuloy mula sa tatay. Kay Kablas, ayan, naisalin dito kay Toots Ople. Kaya nagkaroon ng Ople Foundation. I4, good morning. Kumusta ka na, pare ko? Ha? Ayan, kumusta ang golf natin yan sa Aguinaldo? Dahil yung mister ni Toots, kaibigan natin yan. Anyway, mga kaibigan, nasa ating linya ang isang political analyst ng Institute for Political and Electoral Reform. Alam po itong grupo nila. May grupo silang tinatawag na People's Progressive Humanist Liberal Party. Abay, ito naalala ko lang kayo nakausap natin. Yes. Alam mo, alamin nga natin yung mga dating anti-Marcos nung araw.
Abay ngayon mukhang nahikayat ng ano ha? Abay mukhang bumilib din sila sa Marcos administration na junior. Na ano lakay, biglang, Oo. ano ba tawag doon? Abay sila ay naengganyo or siguro na-impressed kasi sila lakay at na-convince. Sa kapakanan ng kapayapaan. Ayan, siguro magkaisa. Abay sila rin po ay may mga pagkilos na ginagawa hakbang para siguro sumulong at magkaroon talaga ng unity at tawag nito pagtutulungan ay pagkakaisa. Nasa ating linya si Noel Medina. Mr. Noel Medina, magandang umaga. Good morning. Wala sa linya, lakay. Wala ba? Aba, oo. Andito. Dito ba ito? Abay, akala ko sa telepono lang ang mga ito. Ayan, ba't andito kayo? Kaya nagtataka ako, lakay, nasa ating linya. Nasa labas pala. Nasa labas pala ang mga ito. Mr. Noel Medina, sir, good morning. Ayan. Good morning, Lakay Deo. Good morning, Sister El. Paumanhin, ang saya ng kwentuhan namin nila Nainsecure naman sa boss. Tita Ems nun Tita Ems. Laka ng boss, parang boss ni si David. Ano ba yung si Ben David. Ben David. At kasama natin si Mr. Nato Agbayani, Executive Director ng People's Progressive Humanist Liberal Party. Magandang hapon po, Mr. Agbayani, sir. Umaga. Ay, umaga. Bayani. po, Kadeo. Salamat po sa pag-imbita nyo. Sister El, salamat. Good morning po at welcome. Kamag-anak to ni Playboy Magazine model Techi Agbayani. Ayan. Mga Ilocos Agbayani siya, kami po from Pangasinan. Pangasinan kayo. Ayan. Kay Techi Agbayani, taga Dingras, Ilocos Norte yan. Yes. Anyway, Mr. Noel Medina, sir, ano ba itong group ninyo? Ano ba itong isinusulong ng inyong meron kayo daw loans ng Progressive Liberal and Humanista Party? Ano ba ito? Basically, Kadeo, parang dati nakwento ko na sa iyo to. Pero muli, magandang umaga sa ating mga tagapakinig at sa inyong dalawa na pinagpapasalamatan namin sa pagkakataon na ito. Kadeo, nag-network kami sa siguro mga 3 dekada na ng mga progressive leaders, activists, ex-rebels, in fact, even ex-military rebels na hinahagip namin yung idealism nila. Former leftist leaders and rightist leaders nagsama-sama. Kaliwa at kanan. Opo, marami po yan. Pero mahabang istorya. Parang nagkabati-bati po sila, yung mga rebel leaders, nung nakakulong sila sa krame. Parang naging kumpare, ganun. Nagkaroon ng banding sa loob ng kulungan. Isa po itong effort, nag-attempt kami na magkaroon ng partido na magre-represent talaga ng interest ng taong bayan. Pero siguro baka tanungin mo, dami-dami na nating political party, ipapaliwanag ni Nato kung ano yung nature ng political party tinatayo namin. Pero at the same time, Kadeo, hindi po kami nagsasabing kami lang. Ang initial na panawagan namin bukod sa pagpapalakas ng organisasyon, nananawagan din kami ng pagkakaisa ng iba't ibang mga leaders at grupo at parties towards specific issues or agenda. Ayan, Mr. Agbayani, sir, ito bang Humanista Party of the Philippines, bago ito, ayan, kasing saya ba ito ng birthday party, Christmas party? Wag lang third party. Bali, ang POLPHIL as an NGO existed a long time ago. POLPHIL ang tawag. Pero yung POLPHIL na NGO, it's Political Officers League of the Philippines. Ito pong tinatayo nating partido ngayon is People's Progressive Humanist Liberal Party or POLPHIL Party. Ito po yung tinatawag nating siguro karaniwang partido na karaniwang tao or karaniwang mamamayan. If you notice, pagka po tayo umattend ng mga, hindi ko na iisa-isahin yung mga political parties pag convention, ang nandun po karamihan yung mga congressman, senators, mga politiko, LGU heads, no? Ang attend po nitong launching natin dito sa February 10 ay mga ordinaryong tao, mga kasama natin sa solo parent sector, kasama natin sa transport, sa informal settler families. Ito pong convention na pagbubukas na to, ito talagang convention ng mga
political party ng karaniwang tao. Hindi po ito party list, ito po ay national political party dito po sa buong Pilipinas. We will have representatives from all the 17 regions ng Pilipinas. Akala ko leftist party at saka rightist party ito. Kasi sabi na aking bubiti, kasama daw si Commander Bilog dito, ha? Yung founder ng Alex Bongkayo Brigade, Nilo de la Cruz. Pagkatapos kasama pa yun yung mga taga-RAM at saka mga YOU, Young Officers Union. Tama po yan. At kasama rin po natin, may mga centrist din po. Well, we believe na ang isang political party ng taong bayan dapat may mga negosyante rin po dito. Di po ba, Noel, di ba? So it's really a political party po na sinasabi natin ng karaniwang tao. Ang Kongreso, the top 50 congressmen po, ang resources niya ang net worth. Ang pinakamahirap diyan sa top 50 is 7.1 million. Okay. At ang pinakamayaman is 6.5 billion sa top 50 sa Kongreso. Yan po pinagkaiba natin. Ito po ay partido ng mga ordinaryong mamamayan. Direktor Nato Agbayani, sir, ayan, siyempre, bagong partido kayo, ayan, ilolons pa lang. Siyempre, ang gusto malaman ng ating mahabayan, anong klaseng party yan? Ano ang kanilang advocacy? Ano ang stand nila sa charter change? Ano ang stand ninyo sa secessionist movement na ihiwalay na naman daw ang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Charter change muna, Mr. Agbayani, sir. Ano ang stand ninyo dyan? Okay, so ito po yung tinatawag nating People's Initiative. Actually, ang People's Initiative enshrined dyan sa Konstitusyon. It can be undertaken by any body or any institution. Ang problema lang po natin dito is, una siguro, Kanuel, the timing. Kadeo, Sister El. Parang the timing. Number 2, the way it was done, pwede naman po nating magkaroon ng charter change. Wala naman pong problema doon. It is the right of the people to choose, no? But siguro it's the process, the timing. We feel maybe, kasi ako po sa barangay namin, ako'y barangay kagawad. So lumabas din po yung mga pirmahan na yan. At merong in exchange for it is a certain amount. Sabi ko, teka, ano bang nangyari? Explain natin kung para saan ito. Dahil kung hindi po is people are blindly, we are not for that. Kailangan ine-educate ang taong bayan. Pwede naman po magkaroon ng charter change. Pwede naman po magkaroon ng People's Initiative, pero dapat yan po ine-explain at malayang will ng tao ang na-express. Dadagdag lang ako, paring Nato. Sige. Una, chinek namin yung details ng process. Requirement pala, magsasubmit ka muna ng petition sa COMELEC. Tapos, i-approve ng COMELEC kung worthy yung petition mo na aksayahin ang pera ng bayan para sa pagpapapirma. Ngayon, inamin ng abogado na wala pa yung petition, pero nauna na yung pagpapapirma. So parang, baka mamaya, Kadeo, papipirmahin kita, yung pala deed of sale na ng bahay mo para mawawalan ka ng bayad lupa. Parang unfair yan at saka parang deceptive sa part nila, no? At ng mamamayan. Kawawa po tayo dahil hindi nililinaw yung yung provisions ng position. Sabi na Noel, water under the bridge, ayan, tinabla na yan ng COMELEC. Ayan, so in short, ang stand ng ang Paul Phil, okay ang Chacha, pero wag ngayon, hindi panahon. Sa tamang panahon. At saka yung dahilan. Yung proseso. Ayan. I-educate ang mamamayan. Okay. Kung ano man po yan. Issue ng binuhay ng dating Paulong Digong. Iwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas. Anong stand ng grupo po ninyo dyan? Noel. Hindi ko malaman kung anong pinag-uusapan ng taong bayan, yung hiwalayan ni Bea at ni Dominic o yung paghiwalay niya para natabunan nga yung sa Mindanao issue. Anyway, Kadayo, medyo contradictory ito sa basic stand ng Paul Phil at ng maraming mga progresibong organisasyon. Habang tayo ay nananawagan sa pagkakaisa ng bayan, pagyakap sa mga kapatid nating katutubo, sa kapatid natin mga Muslim, at iba't ibang mga indigenous people ng bansa, may nananawagan ng paghihiwalay ng Mindanao. So siguro, nakikiusap kami sa taong bayan, magkaroon pa ng mas malalim na lente sa usapin na ito. Dahil isa to sa probably, ako personal na pagsusuri ko, although may stand ang Paul Phil dito, labang kami rito sa paghihiwalay ng Mindanao,
baka laro ito ng mga politician para i-divert yung issue. At alam naman natin, may pending ICC probe sa Pilipinas. Baka isang dahilan to para ilihis yung tunay na issue na dapat harapin ng mga responsabling opisyal. At saka nagsalita na yung mga leaders nating Muslim, nagsalita na yung mga local government officials ng Mindanao. Hindi sila payag. Ewan ko kung saan nanggagaling tong argumento na ihiwalay mo ang Mindanao na matagal na panahong pinagkahirapan ng sambayanan na magkaisa ang buong bansa natin, tapos ganyan yung magiging proposal. So, tutol po ang Paul Phil diyan, Kadeo. Sabi nga ng isang kausap nating retired general, ang mga kasundaluhan nagising dyan. Nagbis kami ng buhay dyan ng maraming sundalo dyan sa Mindanao para labanan ang secessionist movement. Ngayong napigil natin yun, ibabalik natin uli. At alam naman po natin na ang MILF, MNLF, wala na pong conflict. Nabuo na po yung pamahalaan ng BARM. So we have 81 members of parliament under the Bangsamoro Transition Authority. Ang tagal po natin pinaglaban yung kapayapaan dyan sa Mindanao. Ngayon na buo na po, here comes, of course, the former president asking people to secede. No? Sabi nga ng mga bata yung pamasahe ko nga lang, hindi ko gusto nyo pa guluhin. Tatrabaho lang ako dito. Gusto ko lang magtrabaho ng 8 to 5, tapos dadagdag pa yan sa mga concerns ko, di ba? Parang gano'n. May joke pa nga dyan. Paano yung pagka Tagalusuro, punta ko na Mindanao, may passport, may visa. Exactly, diba? Visa, kailangan visa. At saka ang ironic dito, Kadeo, imagine, former Speaker of the House, no, ng bansa natin, former President of our country, na mananawagan ng paghiwalay, para bang ano yan? Tingin namin, treason yan Yung panawagan yan, treason yan. Ayan, sabi nga ng isang grupo pwede raw makasuhan ng sedition ang dating Pangulong Duterte at former Speaker Almares kung isusulong talaga nila mga ganyang kampanya. Alam nyo, they should not twist the facts for just because it is convenient to them. Yan po ang sinasabi natin, di ba? Napakatagal na panahon tayong nakikibaka para sa kapayapaan, para sa para sa mga kabataan natin. Kaya nga ang Paul Phil launch is Larga Magkaisa Pilipinas. Yan po ang team nating ng ating party launch. Director Nato Agbayani, sir, ayan, pinag-uusapan natin yan na pagkakaisa. So ano po ang role ng Paul Phil na ito ay samahan ng iba't ibang grupo, ayan na mga kaliwa at kanan, centrist, ayan na. So ano ang role ninyo dito sa national development? Ano ang agenda ng inyong grupo? Ano ang maitutulong niyo sa bayan? Ano ang maitutulong niyo sa gobyerno? Opo. Okay. Sabi ika nga ni Rudy Cañeda, ang aming national chairman, at ni Rick Serrano, ang aming national president. Tayo, ang role natin ay maging tulay sa iba't ibang mga puwersa, pampolitika, at iba't ibang mga batayang sektor para ang progreso ay ma-achieve na. Napakatagal na pong panahon. No? Ang karamihan ng mga Paul Phil members are former freedom fighters at mga ngayon development workers. Nasa ground po tayo. Nandyan tayo sa mga co-ops, nandyan tayo sa mga labor unions, nandyan tayo sa mga people's organizations, CSOs, even in government. Karamihan ng mga kasama namin, in fact, some are secretary ng isang ahensya, yung iba po, iba't ibang mga tao on the ground, members ng Paul Phil. So, dagdag lang, Kadeo, Sandali, Noel. So, sige itong isyong ito ay nabanggit ninyo yung mga former rebel leaders, kaliwa at kanan. Sila ay dati ay armed struggle ang kanang isinusulong para sa pagbabago, reform. Wala nang armed struggle dito, Nato, Noel. Bagamat, Kadeo, basically, kinikilala po namin yung karapatan ng mamamayan na mag-armas. Pero sa konteksto ng kasalukuyang politika, mas tingin namin malaki ang puwang para sa demokratikong pakikibaka, sa mas malayang pakikibaka. Uulitin ko, nirerespeto namin yung karapatan ng mamamayan sa ganyang larangan ng labanan, pero kami po ngayon ay magfo-focus sa pagpapalakas ng mga organisasyon sa komunidad, pagpapalakas ng mga alyansa at mga network. Pero napakahalagang punto, Kadeo,
siguro matter of choice sa political context at saka yung mga personal experiences, mag-a-attempt din ang Paul Pil na baguhin yung narrative ng politika ng bansa. No? Kahit sabihin natin, baka masyadong idealistic, baka suntok sa buwan yan. Kasi ang narrative ng politika natin, red tagging, pagkaliwa ka, naku, mga komunista yan, naku, mga NPA yan, mga rebelde yan. Pag nag-rebel soldier ka naman, naku, mga kalaban ng gobyerno yan, mga namamaril yan, nagkukudeta yan. Tingin ko, dapat baguhin yung narrative dahil may mga kasama tayong umabot sa sukdulan ng pakikipaglaban dahil may ipinaglalaban na issue. Dapat ito na yung narrative ng bansa natin, yung narrative ng mga progresibo, narrative ng mga lumaban at lalaban pa. Hindi yung narrative ng, sa totoo lang, kada yun, masakit mang sabihin, narrative ng mga magnanakaw at mga trapo. Lulukohin ng taong bayan, magnanakaw, mahahalal pa. Tapos maghahari pa sa bayan natin. Samantalang yung mga taong lumaban, marginalized, nire-red tag, hindi ba, tinatakot, pinapatay, at yung mga progresibong organisasyon ay dumadanas ng mga harassment magpahanggang sa ngayon sa konteksto ng isang demokratikong lipunan. No? Kakalungkot po yan, kakalungkot. Dagdag ko lang din po, Kadeo, Sister El. No? So, unang-una, ang kabataan natin, ang mean age ng buong Pilipinas is about 24.7. Ibig sabihin, kalahati ng population natin kabataan. Nabuhay sila siguro sa ibang panahon. Sa kasalukuyan, mga ibang generation. Pasensya ka na, Gen Z kami ni Sister. Yes. So, millennial pala, millennial. Medyo K-pop po itong nasa Tama. So, para maabot po natin, binuo rin po ng Paul Phil, ang Paul Phil Digital Project, kung saan inaabot natin ang kabataan sa mga prinsipyo na halaw sa kasaysayan at inaabot din natin sila sa pamamagitan ng TikTok, sa pamamagitan ng Instagram, Facebook. Yung pong sinasabi natin, reaction ng mga bata, gusto nyo bang mag-separate ang Mindanao at ang Pilipinas? Sabi nila, ako nga walang trabaho, madadagdag pa sa mga iniisip ko. Ganon yung reaction po. No? So, ang Paul Phil gusto rin itulay yung iba't ibang henerasyon. Kasi katulad po na mention nyo kanina, si Commander Bilog, retired na po yan. Lahat naman po ng mga kasama namin retired na. Hindi na po organic sa anumang kilusan. Kaya bukas po tayo ngayon sa matinding pagkaka-bridge ng ating mga ibang generations at iba't ibang political forces. Ito pa lang Paul Phil Party Mr. Agbayani, sir, ay ilolonsi sa Sabado, February 10, ha? Opo. Sa UP campus, Bahay Alumni. Bahay ng Alumni. So, ano ang objective naman ng Paul Phil? Dahil ito ay party, ito ba ay political party at kayo sasali sa elections sa 2025 at presidential elections sa 2028? Maglalay ba kayo ng kandidato sa pagka-presidente dyan? Senador, congressman? To be pragmatic about it po, gusto nating tumutok sa 2025 at 2028 bilang alternatibong boses ng mamamayan. No? Hindi po problema yung makipag-alayan sa iba't ibang puwersa or sa iba't ibang personalities. Alam niyo naman po, ang Pilipinas is still a personality-oriented politics, pero andiyan kami to educate. Sa ground po, binubuo na lahat ng mga regional party committees, formations. At handa po kami for 2025. Meron din po kaming maaring magkaroon kami ng 2 hanggang 3 party list groups under the Paul Phil Party. But we will be a national political party. Pero Kadeo, siguro part din ng process na binanggit ni Paring Nato. Makikipagkaisa kami sa iba't ibang groups. Hindi lang para sa partido namin, kundi para magpatampok ng mga progresibong leaders na maaring suportahan ng isang malawak na network ng mamamayan. Senador man yan, mayor man yan, governor man yan, o congressman man yan. Ibig sabihin, mag-a-attempt kami ng malawak na unity kasi hindi naniniwala ang Paul Phil na may isang partidong kayang gumampan yan sa Pilipinas sa kasalukuyang politika natin. Kailangan ng malawak na pagkakaisa at kinakailangan nakabatay ito sa konsultasyon at pakikipagkaisa sa malawak na mamamayan ng bansa. Okay. Maraming salamat Noel Medina at Mr. Nato Agbayani, sir, kasi may 10 minutos pa kaming commercial.
Maraming siguro, salamat. Pakover na lang namin siguro Sabado sa UP ang inyong loans ng Progressive, Liberal and Humanist Party of the Philippines o POLFIL. Ayan. So, doon po siguro malalaman kung ano pa ang inyong mga agenda o kaya ilulunsad ng mga policy, advocacy dito sa inyong organization. Thank you and good morning, Mr. Nato Agbayani, ha? Mr. Noel Medina, sir. Maraming salamat din po, salamat Kadeyo. po, Kadeyo. Sister L, salamat. Sige pa, magkape muna ka ng Jim's Coffee dyan. Hindi na, Kadeyo. Merong fundador super special. Kompleto na almusal ko. Ayan. Maraming salamat po. Hindi na kulang ang almusal. Mr. Noel Medina, President ng IPER, Institute for Political and Electoral Reform, and Mr. Nato Agbayani, Executive Director ng POLFIL. Kasama po ako sa POLFIL. Okay, kasama ka rin sa POLFIL. Ayan. Sige. Nga pala. Ayan, okay, good luck, Mr. Nato Agbayani, sir. At Noel Medina. Teka, sinong presidente nga pala rito? Anong pangalan? Chairman o presidente? Si Rodolfo Cañeda. Rodolfo Taga Visayas, Mindanao area siya. Okay, Rodolfo Cañeda. Okay, thank you and good morning. Maraming salamat po. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 55 minutes after 9. Ang balitang ito ay Oras, Sister L. 2 minuto makalipas ang alas 10. Bira naman, oh. Ano na kaagad? Patapos na tayo. Your business is our business. Alamin mo natin yung business ng best friend ni Senator Raffy Tulfo, ha? Na si billionaire Isidro Consunji. Aba, mula sa pagtatay ng mga infrastructure projects, papasukin na rin ang cement business. Bibilhin ang Cemex Holding Philippines. Aba, magkano yan? Bilyones yan. Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Plano na rin ng real estate magnate na Consunji Group na pasukin na rin ang cement business. Ito ang sinabi ng kanilang real estate firm na DMCI Holdings sa Philippine Stock Exchange kahapon. Usap-usapan ngayon sa mundo ng negosyo na tinatarget umanong bilhin ng mga Consunji ang Cemex Holdings Philippines o CHP. Sa mga ulat, hiningi ang opinyon ni DMCI Chairman Isidro Consunji ukol sa posibilidad na pagbili nila sa Cemex, pero sabi niya ay ayaw muna niyang magsalita. Pero sinasabi ng mga source na mga nabanggit na ulat na may mga diskusyon ukol sa acquisition ng DMCI sa Cemex, pero wala pa namang formal na usapin ukol dito. Sa katunayan nga raw, gusto ng Cemex na magbenta at isa nga raw sa mga interesadong buyer ang DMCI. Sa source na binanggit ng Reuters, gagastos ng 40 bilyong piso ang mga Consunji para mabili ang Cemex Philippines. Ano nga ba ang Cemex Holdings Philippines? Ang CHP ay isang indirect subsidiary ng Cemex, isang global construction materials company, at gumagawa ito ng semento at iba pang building materials sa Pilipinas. Ang cement product nito na Island at Rizal brand ay nabebenta sa Luzon, habang ang Apo product naman ay nabebenta sa Visayas at Mindanao. Habang ang DMCI naman ng mga Consunji ay hindi lang limitado sa real estate business, kundi maging sa coal and nickel mining, power generation at water distribution. Una rito, nagbabala na rin ang CHP noong nakaraang taon sa kanilang investors na baka hindi na raw sila magtagal. Problemado ang CHP na tugunan ang kanilang mga loan, at kung titingnan ang kanilang financial status, umabot na sa higit 10 bilyong piso ang nawala sa kanilang kita sa pagtatapos ng Disyembre 2022. Ayon sa ulat, mula sa nasabing datos, halos 9 bilyong piso ang utang ng CHP sa BDO Unibank. Nagkasundo ang BDO at ang CHP na magkaroon ng 5 taong debt restructuring, at nangako ang CHP na babayaran nila ang pangkabuuang utang sa August 2027. Noong nakaraang taon nga, usap-usapan na rin na tila'y malapit nang magsara ang CHP at mag-divest sa Pilipinas. Abril 2023 nang sabihin ng Cemex na gusto raw nila tumutok sa kanilang mga investment sa US at Europe, habang tumututok din sa malalaking lungsod kung saan sila posibleng lumago.
Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 95 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. At tinatawagan natin ang lahat ng mga taga-Supreme Court. Baka hindi po ninyo nalalaman na Chief Justice Alexander Jasmundo, birthday po ngayon. Loko-loko lang kung ano. Birthday po ni Justice Joe Lopez. Ay kuyang Justice Jolo, ha? Happy birthday. Of course, binabati ka ng mga brethren sa Manila Travel Square and Compass Club, Jose Rizal Lats, at siyempre sabi ni Kuyang Colonel Ador Arevalo, ha? Abay, Mr. President Winnie at Jesse Bautista, Winnie Edad. Abay, alam ba tayo yan, Justice? Justice Joe Lopez, sir. Ayan, si Kuyang George Cao. Buwabati po sa inyo, ha? Justice Joe Lopez ng Supreme Court. Kuyang, sir, happy birthday. May have a good health and more birthdays and more blessings to come. The road is long. At congrats din sa mga incoming officers ng Reynoldo Pardo Lodge. Congrats incoming Worshipful Master Benedicto Augusto Cruz, Senior Warden Ricardo Enriquez, Junior Warden Paulino Moreno Jr., ang kanilang guest of honor and speaker, Right Worshipful Yusek Ariel Kayanan. Congrats mga brethren. At yan ang kabo natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo, Elaine Apit, stay safe. Operasyon Tulong susunod na, Miss May Binauhan. At sa ating mga kapatid na mga Chinoy, Kong He Wachay. Kong He Wachay. Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.